Nakatakda ng i-turnover ngayon ng Indonesia sa delegasyon ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Guo. Maagang dumating sa Jakarta sina DILG Secretary Benhur Abalos at mga tauhan ng Philippine National Police, Bureau of Immigration at NBI para sunduin ang dating Bamban Tarlac Mayor. Kung wala raw maging komplikasyon sa immigration documents ni Guo, isasakay na agad siya sa isang chartered flight pauwi. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang kampo ng dating alkalde sa ligtas na pag-aresto kay Guo kahapon. Welcome development daw ito para masagot ng kanilang kampo ang mga aligasyong ibinabato kay Guo. Nag-abiso naman sa Kamara ang nakasama ni dating Mayor Alice Guo sa abroad na si Cassandra Ong na hindi siya makakadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw dahil mababa pa rin ang kanyang blood pressure at sugar level. Ang Department of Justice naman hindi kumbinsidong nagbangkalang palabas ng bansa ang kanilang grupo. Magbabalita si Mayan Los Baños. Paano nga ba nakatakas pa abroad sina dismissed Bamban Mayor Alice Guo? Kung si Justice Secretary Boying Rimulya ang tatanungin, hindi raw siya naniniwalang nagbangkalang ang dating alkalde. Kanyang mga kapatid na sila Sheila at Wesley, gayon din si Cassandra O. May immigration lookout bulletin order para kina Guo. Kaya tingin ni Rimulya, may kasabwat na mga opisyal ng Bureau of Immigration ang mga ito. Nagpupuskit papasok nung araw yung Pastillas gang. At nagpupuskit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Sa panayam naman kay Pangulong Bongbong Marcos, muli niyang tiniyak na mananagot ang mga nasa likod ng pagtakas ni Guo. Ang tanong niyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Kapag naiuwi sa bansa si Alice Guo, isasama raw siya kung saan nakadetain si Sheila Guo. Sa muling pagharap ng stakeholder ng Whirlwind Corporation sa Kamara, isa sa kinwestiyon ay ang kanyang pinag-aralan. Nag-aral ka ba na elementary? Hindi. Opo. Ayun, sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So hindi ka nag-high school, elementary lang natapos mo? Elementary lang? Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang ang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Nabanggit din ni Ong na ninong niya at best friend ng kanyang ina ang big boss ng Lucky South 99 na si Duan Ren Wu. Personal translator daw ni Wu si Ong. Pero itinanggi niyang incorporator siya ng Pogo. Nagpapaupa lang daw ang kanyang kumpanya sa Lucky South 99. Pero lumitaw na nagpupunta sa PAGCOR si Ong para magbayad at iapila ang renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair. Muntik ulit ipasight in contempt si Ong, pero hindi na itinuloy ang pagtatanong kay Ong nang biglang bumaba ang kanyang blood pressure sa 80/40. Dumalo rin sa hearing ang dating Executive Assistant ni Attorney Harry Roque na si A.R. de la Serna. Inamin niyang meron sila noong joint bank account ni Roque pero sarado na raw ito ngayon. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinocontribute po doon. Ang pinakamalaking deposit daw sa account ay 3 milyong piso. Ang pinakamalaki naman na withdrawal ay 1.8 million pesos na ginamit umanong pambayad ng staff ni Roque noong eleksyon. Dati nang sinabi ni Roque na tumutulong noon si De La Cerda na patakbuhin ang kanyang social media platforms. Lumitaw din sa pagdinig na 6 na beses silang bumiyahe ni Roque abroad noong 2023. Inaprobahan naman ng Quadcom na hainan ng show cause order si Roque. Para sa 1PH, Mayan Los Baños, News 5.